Yes, so again, another episode for the Iron Man Podcast. Yes, so nakita-kita na naman tayo for today. And again, This is Angelito. this is Dexter. My name is Don. And this is JM. And we are the Iron Man. Ano tayo mga bro? Ayos. parang pinractice nyo yung intro na yun. One take lang. Oo, take lang Parang kaya anyhow, so mga bro, kamusta naman tayo for this week? So may panibagong na naman tayo. So actually, I'm gonna tell you this. Tapos na yung ating series, di ba? Yung Job, the Book of Job. Yes. So pupunta na tayo ngayon sa panibagong series. But before that, before we going to explain to our viewers yung ating susunod na topic for tonight, gusto ko munang kayong tanungin, any testimony for tonight? Any testimonies that you want to share? Mauna na ako. Oo, sige. Ayun, nung last week, no, siguro dun sa mga nakasubaybay sa atin, kung mapapansin nyo, in the middle of shooting namin, nawala ako. Oo. Ayun. Inedit ko lang yun kaya para hindi halata. Okay, ayun. Kasi habang ginagawa natin tong shooting, nagkaroon ng severe pain si Mrs. sa tummy niya, sa stomach niya. So, napababa ako kasi hindi namimilipit siya, hindi na siya makalakad. And then, ayun nga, sa sakit ng tiyan niya na yon, takbo kami ng ospital na doon namin nalaman na meron siyang gallstone. At the same time, meron din siyang PCOS. Pero yung pain na nararamdaman niya is hindi related dun kay gallstone at saka kay PCOS. So, sumakit na talaga yung tiyan niya. And then, ayun na, naging blessing in disguise na rin yung naramdaman niya na yon. Kasi hindi namin ma-find out yung sakit niya. Kumbaga, hindi kami magkocontrol sa mga kinakain namin. Kasi feeling namin, okay siya, normal siya eh. So, walang control. So, ayun ngayon, nagkocontrol na siya. May sinabi yung doktor sa kanya, yung tamang diet niya, yung mga iwasan niyang pagkain. And yun, pinagpapasalamat ko yun, yung moment na yun, kahit medyo hindi siya wala siya sa oras or pangit yung timing. Do pinagpapasalamat ko pa rin kasi dahil doon ngayon aware na kami sa naging na siya, health conscious na siya, and dun sa diet niya nagko-control na siya kasi dahil nagko-control na siya, damay na ako sa nagko-control ngayon ng mga kinakain. Ayun. Ganun naman kasi talaga. Oo. Ayun. So at least parang yung naalala ko dun bro, yung God na naman, yung evil, he is turning it for good as well. So, kapag if you're going to look at it, di ba, syempre, doon tayo magpo-focus na may sakit and everything. Pero, di ba, ginawa ni Lord yung sakit na yon to figure out something more important. And, add ko lang din pala, sasabihin ko na, meron siyang, sa mga couple, okay lang ba, na meron siyang IUD. Oo. Yes. Yun yung nag-cause ng pain na parang na-displace. Ngayon, nagpakabit siya ng IUD 1 month ago. So, actually, ko siya, nagpe-pray ako ng health ng family. Lagi ko siya sinasama. I mean, yung health ng family namin. Pero alam mo yun, parang 1 month ago nagtatrabaho na pala si God. Because wala sa plano yun na magpapalagay siya noon. Nagkaroon lang ng offer sa Pilipinas, nasa bakasyon siya. Nagpalagay siya. Then after a month, sumakit. So, pinaalis niya muna. Yun yung nag-cause ng pain. Kumbaga, parang 1 month ago, yung mga akala mo wala lang. Pero tinan mo, parang nagtrabaho na si God. Parang sa Pinas, binigyan niya na ng chance magpakabit si God. Kasi kung dito na sa hindi kami magpapakabit eh. Kumbaga, ayun, 1 month ago, nakaplano. Parang alam mo yun, nakaplano na pala yung ni God na magpapakabit ka ng ganito, sasakit to sa ganito. And then, alam mo yun, matutuklasan yung iba pang sakit. Yun. Ito yung sinabi mo, bro, na yung time ni God is always perfect. Oo. Hindi natin masasabi in our human minds kung bakit nangyayari yung isang bagay. Later, ma-realize lang natin na perfect pa talaga yung timing ni God. May purpose ang lahat, kumbaga. So, but before that, makakatyo lang kayo. Nakalimutan natin i-introduce si Becca. Ayo nga pala. Diba? So again, Iron Man Podcast. So kasi medyo naging emotional kami about the testimony. Nakalimutan namin ipakilala. Meron nga pala tayo mga kasama. Our guest. Yes, no other Welcome, than... bro. Welcome.
Actually, hindi Brother naman na to JM. bago, no? Na madalas nasa likod lang naman ako ng mga camera. Yes, Then si Brother yes. JM, kasama natin siya doon sa bonus track. Diba? Yes, Na nilabas natin for Iron Man. So, hindi na rin siya bago yun sa talagang nakasubaybay from the Yes. last. Pero syempre, welcome natin si Brother JM. Palakpakan Thank you, naman thank natin you. si Welcome, Brother bro. JM. Diba? Thank you. Yan, welcome to Iron Man Podcast. Sana naman si Bro Erwin naman, no? Oo, no? Yeah. Si Derek Kasi Erwin, no? yung mga tao natin sa likod ng camera, may mga gusto rin sabihin yan eh. Pero, Nagugulat nga ako, daming alam eh. no? Magugulat ka na lang, kukusa na yan. Makakapalapit na yan. So anyhow, that's it. That's a wonderful testimony. Meron ka pa bang iyaan, Brother Gito? yun lang muna. Masyadong haba tayo. Mahaba. Actually, marami. Okay. Ako, just to add lang there, no? Kasi of course, para sa akin kasi of course, hindi rin naman lahat nung tao. Parang, masasabi nila, bakit testimony yan? But of course, a good thing kasi because he is already in the Jesus, no? Na yung ganung bagay, kasi isipin mo, hindi naman siya maganda yung nangyari, di ba? Oo. But of course, because you are already with God, Yes. yung mga ganung bagay, positive mo na siyang tinitake. Yun. Ayun, nakakatuwa yes. doon. Tsaka gusto ko rin Ayan, sabihin sa'yo, bro, nung time na nangyari din yun sa'yo. So, kinover ka namin sa prayer. Yes. Yun ang importante doon, bro. And during those week na Yes, bro. na nakalipas, so we were really praying for you, for your family, bro. And because of that, prayer, bro, yan ang topic natin ngayon. Yes, di ba? Oh, yeah. So, yun nga pala yung topic natin for today, which is, ni-reveal ni Brother Don. So, our topic for today in Iron Man Podcast is all about prayer. Oh, di ba? Prayer tayo. Okay. So, all about prayer yung ating topic for tonight. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin. Kasi talaga naman ang lakas ng prayer, yung power of Yes. prayer, it is really very strong. So, there are moments when words fail and we all have left is prayer. Diba? So, today we're talking about how prayer changes things, heals hearts, and remind us that God still listens. Diba? Yes. Ito yung, di ba, meron tayo yung Elroy, the gods that see us, di ba? So, God still listens, Anong tawag doon, bro? Mayroon bang katawagan doon, bro? The God who listens. Yes. Meron ding pangalan. Okay, hindi ko nakabisado, but meron din. May pangalan din. Pangalan, okay. So, I think meron kang question dito, bro. Ayan, Oo, kasi since we are talking about prayer, Ah. okay, so matanong ko lang sa ating lahat, Ah. pag pinag-usapan natin yung prayer as a human being, ano bang unang pumapasok sa isip natin? Ano yung unang idea natin about prayer? Kasi prayer is a broad topic, actually. So, ano ba yung unang pumapasok sa atin pag sinasabi nating prayer? Is this something that you memorize, that you recite? Or is it something like casually you are conversing with God? So, I think iba-iba yan sa Iba-iba yung depende opinion. sa tao. Oo. Pero since pinag-usapan natin yung prayer, so ano kaya ang idea ninyo about prayer? Ako, bro, ako muna. Doon sa about prayers natin, di ba? Kasi, di ba, it's part of the relationship, building relationship with God. Kasi for me, a prayer is a connection Yes. between you and God. Kasi doon mo lang talaga siya nakakausap. Okay? Pero maraming guilting tao na kinakausap lang natin si Lord technically kapag may problema. Ayan. Yes. Most likely, pag may problema lang. Pero kapag nandun ka na sa top ng yung okay lahat, wala kang problema, lahat maayos, aminin naman, kahit ako hindi na ako mag-aano na iba, ako sa sarili ko, minsan nakakalimot din talaga ako magdasal. If everything is okay. But yun nga, napakahalaga ng prayer kasi yung prayer, it's a direct connection with God and it's also a part of, how do I say this, relationship. Diba? Yun yung, Yes. isa rin sa natutunan ko during our Bible studies na nangyari before na tinapik natin na dapat pala yung prayer, it's part of the lifestyle. Pagising mo sa umaga, bago ka pumasok sa trabaho, ultimo sa paglalakad mo, kailangan nagdarasal ka. It doesn't mean na magdarasal ka, napipikit ka and everything. Just a short prayer na, Lord, thank you kasi meron po akong nakapunta ako ng safe. Ay, Lord, thank you kasi nakasakay ako ng bus ng maayos. Kasi 'di ba, that is a part of lifestyle. Yun yung gusto ni Lord, 'di ba? Parang
lagi natin siyang nire-recognize in small things through prayers as well. So yun yung para sa akin. How about you? Matanong ko lang, no? Yung mga ganun ba, we can consider ba na prayer na siya? Oo. I mean yung For simple, me, for me, I yung don't simple know. thing. Gusto ko lang rin malaman, no? Thank you Lord. Kasi ako, just to be honest, no, in the morning, hindi naman ako yung technically nagpe-pray talaga ng mahaba. But of course, every morning na magigising ka, thank you Lord for this day. Yung simpleng ganun ba considered as prayer na siya? Yan bro, ano Yes, sa tingin mo? yes, it's a prayer, bro. Kasi you are basically, prayer is communication with God. Talking to God. So whenever you wake up, as you said, no, pag gising mo, kausapin mo agad si God, sabi mo, thank you, I'm alive, there's a new day. So para sa akin, yes, it's a way of prayer. Okay? And yun nga, gusto ko nung sinabi mo na it should be a lifestyle. Kasi it should not be na parang in case of emergency lang saka lang tayo magpe-pray. Yes. Okay? So, kailangan part na nga siya ng life natin. Kumbaga parang habit na natin yon. Kumbaga. So, part ng buhay natin, hindi pwedeng mawala. Kumbaga, pag nawala yon, parang sabihin mo ng pipe ka. Parang gano'n. Kasi prayers like talking to God, you know? So, parang in worldly sense, if you're not talking, that means pipi ka. Parang gano'n. Disabled ka. Which is we are not. Okay? So, we are not. So, we should always talk to our God, to our Father. So, it's very important that we are always connected to our Yes. Father. How about you bro, Lito? Yung question kanina, dati ang tingin ko sa prayer pag may request lang Dati parang pe-pray ako pag meron lang ako request. Pero ayun nga, dito ko din natutunan na ano na nga siya, dapat lahat pinagdadasal mo. May magandang nangyari, magdasal ka, ipagpasalamat mo. Actually, totoo yun, nangyayari yun ngayon. Pag may gagawin ka, pinagdadasal ko. Ayan, pag may quotation ako sinesend, pagdadasal mo. Then, pag may pangit na nangyayari, do pangit sa paningin natin, pagpapuri mo pa rin sa Like Job? Diyos. Yes. Even yung minsan makikinig ako ng yun nga napag-usapan natin before, nakikinig tayo ng mga Bible audiobook. Minsan bago ko siya i-play, Lord God Jesus, open niyo po yung puso ko at isipan ko, ganyan. Tapos wala lang. Then play, then drive. Lalo yung mga biyahe natin na malalayo. Ganon. Okay. So, yun. How about you bro? For you, a prayer is? Well, prayer for me is mandatory. Okay, for me, it should be part of our lives, and for me, we should be always excited when we are praying. You know, and also let's try to be creative when we pray also to God. Like, what do I mean? I mean, we should not be always repetitive with what we are saying. Although there's nothing wrong with repeating your prayer, but for me, I mean, it's more personal if you are talking to God every day, fresh. You know, even you know, you'll talk casually like, "Oh, today, God, it's a new day. Thank you that I get to work. Thank you that I have my family beside me. Thank you that okay, I had rice for breakfast today." You know, things like that. Very simple, but it's very personal as well. Tsaka yung bro, no, yung maging specific ka, no. Dati kasi, awan ko, ganun ako dati. Lord, bigyan niyo ako ng ganyan, guidance niyo po ngayong maghapon, ganyan, bigyan niyo kami ng makakain. Parang ganun. Ganun, masyado in general. Yes. Pero ngayon, ma-share ko lang sorry, bilis lang to, ma-share ko lang before. Nag-pray ako bago ako dito sa Dubai. May nakita akong, ayan, parang ganyan suot ni bro. Bro, gusto ko, sabi ko, Lord, gusto ko makakuha ng ganyan trabaho, yung formal, ganyan, formal, yung suot, ganyan. Yun yung pinag-pray ko, tapos pasok ko gantong oras, ganyan. Nakuha ko siya. Nakuha ko yung pasok, tapos nakuha ko rin yung suot. Formal talaga, black shoes, Tapos, nakalimutan ko kasi banggitin sa kanya yung sahod. Trabaho lang daw. Oo, trabaho lang yun. Kasi sabi ni Bro doon kayo, Kaya maging dapat specific. Dapat Oo, detail, kaya maging no? specific. Pero, totoong nangyari siya. Maging specific tayo. Talagang, yan, katulad ngayon, meron akong ginagawa sa trabaho. Specific, Lord, itong quotation na siya, ibibigay ko to doon, sana po, ma-approve niya, ganyan. Makayanan ng budget nila, ganun. Para po to sa mga para sa amin tong mga empleyado. Ganun.
Ganun ka-specific na. Kumbaga, detalyado na. Yes. Okay. So, ma-add ko lang doon, hindi naman about sa'yo. But of course, kailangan ba, yes, magiging specific tayo. But minsan, hindi ba nasa tao na lang nagiging mareklamo na lang rin? Kasi minsan, what we are praying is a job naman eh. Then nabigyan tayo ng trabaho, dahil sa mahirap lang yung trabaho, nagreklamo rin tayo. But in the first place naman, ang hiniling natin is trabaho, right? Yes. Diba? Parang ang hirap rin naman humiling na trabaho na madali po, Lord. Diba? Parang wala rin naman Kasi wala naman kasi trabaho madali talaga. Diba? Yun rin naman siya minsan eh. So parang ang hirap din naman, alam mo yun, i-specific mo talaga yung isang, yes, I mean, i-ano mo talaga, i-elaborate mo kung kailangan mo. But of course, at the end of the day, kung binigyan ka na, magre-reklamo ka pa rin ba? Oh. I mean, diba? Hindi naman about dun. I mean, ang dami kasi, diba? Ang dami, it's malawak siya. So actually, about that prayer din, no? Para sa akin din, yung isa kong madagdag dyan sa prayer, it's really a very powerful prayer. At isa doon sa mga latest na natutunan ko, bro, yung pray like Jesus. Yung pray like a son. Like a son. Don't pray like you are an orphan. Yeah. Di ba? Kasi marami sa atin na, ngayon ko lang din nalaman to. Kasi nga, bagong Kristiyano din ako. So, meron din palang pagkakaiba yung prayers na yan. Yung sonship, di ba? Yung tinapik natin. Being sonship and being an orphan. Di ba? So, maaari sa inyo, yung mga nanonood, ano ibig sabihin nun, di ba? So, actually, yung sonship, yun yung parang entitled ka na you are a son of God. So, the moment that you are praying is direct to God talaga. Hindi yung parang nagpe-pray ka ng nagmamakaawa ka. Like, halimbawa, I give you example. Before, ganito ako magdasal. Lord, thank you for the day po. Sana po, bigyan niyo po ako ng kakanin ko. Parang nagmamakaawa ako. Like, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Lord, nakikiusap po ako sa inyo na sana po, bigyan niyo ako ng ganito, bigyan niyo ako ng ganyan, tulungan niyo po ako sa ganito, ganito, ganyan. Yun yung dasal for me before na I am practicing becoming a adapt. You know? Hindi ko pinapractice yung pagiging son. Pero right now, I'm praying in a totally different way. God, help me to do this. Or not help me to do this. Help me to do this. God, give me this. Lord, parang ganun eh, di ba? Pag nangihingi ka sa tatay mo, pag ikaw ka nangihingi ka sa tatay mo, nakikiusap ka. Di ba? Isiga ka pa nga minsan eh. Dad, bigay mo sa akin tubig, Dad. Dad, can I have that water, Dad? Dad, can you give me that? So, you know that He will give. Oo, you know that He will give. Ganun yung pagiging son, di ba? Na parang pag nagdarasal tayo, pag nangihingi sa atin yung mga anak natin, direct, hindi naman yan nakikiusap na nagmamakaawa eh. Minsan nga, hindi na magpapaalam, kukuhanin na lang, di ba? But what I'm saying is, yung prayer ng pagiging sonship for me, it's a really good way of praying kasi you believe that you are a son of someone which is greater Yes. than anyone else, you know. Yes. You are Sabi son nila, of claim God. it. Oo, Diba? claim it. Yes. Oo. Kaya yun yung mga isa sa mga powerful ano. So, let's go now to the bubble questions that we do have. So, when did prayer become real to you, not just a routine? So, kaya sa Tagalog, kailan ba nangyari yung pinagdarasal natin ay naging totoo, hindi lang siya basta routine? Siguro sa akin na lang, kumbaga, I mean, yung sa kada umaga na lang talaga, hindi, totoo yun. Hindi mo sa pagiging routine, but of course, sobrang thankful eh. Kada umaga talaga na gumigising pa ako. Kasi alam mo naman natin na dami ng hindi, di ba? So yes, maybe it's naging routine siya sa akin, but of course, para sa akin, ang sincere pa rin sa akin na, Lord, thank you. Another day eh. Yes. I agree on that. Yes. So, next question number 2. Have you ever prayed something small and God surprised you? Yung halimbawa, hinihingi mo lang is, let's say, tinapay, tas binigay sa'yo, monay. Pandesal lang hiningi mo, binigay, hindi lang monay nga eh. Baka yung ensaymada pa eh, di ba? Is there anything? Siguro ako yung pinakamaliit na prayer ko na nabigay kagad. Yung actually na-share to ni Bro Angelo before eh. Sa parking, hindi ko pinaglalaroan si God. I just, ko lang na kailangan ko talaga mag-park na nun. Parang kailangan ko, kasi busy sa araw. So parang, bumulong lang ako, hindi siya sabi ko, Lord, kailangan ko na mag-park, bigyan na akong parking. Parang gumanon lang ako sa sasakyan. Tapos umalis tong tinapatan ko mismo. Biglang nag-blink yung hazard niya. Then ayun, reverse ako. Alis siya, park ako.
Wow. Yung ganun. Sa tapat ko mismo So medyo naano ako doon parang dito si God. Parang ganun. Yes. Parang ganun yung naramdaman ko, napaka-close. Oo. Ang galing. Napakasimple, hindi siya napakababaw. Kaya actually hindi ko siya tinatawag pag medyo mababaw eh. Ewan ko, although alam ko dapat tawagan natin siya every time. Pero pag minsan pag mga mabababaw na parang hindi ko na siya tinatawag. Pero yung moment na yon nakita ko, ayun. Tsaka medyo nakakakilig bro, no? Yung alam mo yung minsan sa buhay mo na parang feeling mo kahit dun sa mga maliit na bagay na yun, alam mong si Lord yung dumalaw, kinikilig ka. Yes. Parang VIP ka, no? No? Parang anak ako ng hari. Ganun yung feeling ko na parang I am son of king na all the favor is with me because I am with my father. Parang ganun. Iba yung feeling na kapag alam mo yung si Lord yung gumagalaw sa buhay mo, sa puso mo. So, yun. So, let's go now to the third question. So, what's your go-to prayer when words don't come? Magandang tanong yan. Bro. Kasi alam mo, okay, sinabi dito when words don't come. Sometimes meron tayong mga pinagdadaanan, minsan sobrang bigat, minsan hindi natin kayang ilabas sa bibig natin. You know, merong scripture diyan sa sa Romans 8:26. Ito yung sinasabi na yung Holy Spirit, tutulungan niya tayo. Tutulungan niya tayo na magdasal kung sa mga times na hindi natin kayang magdasal. Ito yung tinatawag na groanings sa loob natin na hindi natin mailabas. So ito yung tinatawag na praying in tongues, by the way, mga bro. So ito, importante rin ito. Kailangan part din to ng life natin. And also, it's by the way, a gift ng Holy Spirit, yung praying in tongues. There's so many gifts, but tongues is one of the gifts of the Holy Spirit. So what it does, it edifies yourself. So it strengthens you. Whenever you do it, it strengthens you. And there's also another gift, the gift of prophecy. It strengthens the church. To strengthen the church, yes. So for praying in tongues, it strengthens you. But for the prophecy, the gift of prophecy, it strengthens the church. Because it builds up the church. Oo, yes. Ayan. I agree on that. Actually, di ba, yun nung naging Kristiyano din ako, kasi before, when I was a Catholic, ano ba yung pinagsasabi na speaking in tongues? Ano ba yung prophetic? So sa mga nanonood sa amin, I'm gonna explain it to you, you know, or we are going to explain it to you. So first, yung speaking in tongues, I think, ma-share ko lang to sa mga viewers natin. Last 5 months ago, I received that gift from the Holy Spirit. So nangyari yun, bro, nung dumating si Pastor Sammy. Yes. From Bangalore. Yes. No, bumisita siya sa church. Tapos doon, nag-i-speak siya. To topic niya noon yung tongue of fires. Tongues of fire. So parang sabi niya lang is doon nagpi-preach siya. Ang galing niya magsalita eh. Tapos sabi niya, kung sino gusto dito yung makakuha ng gift from the Holy Spirit o tumayo sa harap. So sabi ko, parang out of the blue, out of curiosity, sabi ko, i-gift yun di ba? Sino ba tatanggol sa regalo, di ba? It's a gift of Holy Spirit and I am curious about it. Curious. As in, totally curious ako. Ano yung gift of Holy Spirit? Hindi ko rin alam yung speaking in tongues that before. Wala. Hindi ko alam yun. So, ang ginawa ko, tumayo lang ako sa harap. Then, when he tried to start to pray, hindi ko naintindihan. Parang ipikit mo yung mata mo. Then, start na siya. Hanggang sa ako, nagulat ako when I close my eyes, I am there as well. Nagsasalita na ako ng lengguwahe na hindi ko rin naiintindihan. Then, yun na, umiiyak na ako, hindi ko na alam kung ano nangyayari. Then, suddenly, after that, nung nahimasmasan ako, lumapit ako kay Pastor. Pastor, ano nangyari? Sabi ko, why? Bakit po ako nagsasalita ng ganon? Tsaka, tuwing kailan ko po yan pwedeng dasalin. Kasi sabi, dapat daw dadasalin mo yan eh. Especially from a place kasi nga it edifies yourself and sabi ni pastor na kapag dinarasal mo yan, halimbawa sa workplace mo, it will the blessing will flow on that place. All the things or all the bad spirit will go away. So kailan mo yan darasalin? So sabi niya, if you can practice every day to pray it. Parang ganun. But syempre hindi rin sa lahat ng pagkakataon kasi minsan kapag nakakita ka nun, bro, di ba, parang pinag-iisipan, parang may sayat ka sa utak eh. Lalo na sa mga hindi nakakaintindi. But for you guys, sa mga nanonood, mag-research din po tayo ng deeper. So, yun yung tongue of fires, hindi po yun hindi yung speaking in tongues, hindi siya yung parang
na kung ano-ano lang o nasisira ng ulo. It's because that was a language na itinuro o binigay sa atin ni Lord na tanging si Lord lang at ikaw yung nakakaintindi. Even the enemies doesn't, Kaya galit na galit, di ba? Yung mga devil, when they heard those language, parang talagang aligaga sila kasi Hindi nila alam yun. Hindi nila naiintindihan yung dasal. Di ba? Ikaw mismo, di ba? Pumunta ka kaya sa isang lugar tapos ikaw lang nagtatagalog. Di ba? Naaaning ka, di ba? Di ba? Ang gagawin mo, aalis ka na lang, di ba? Oh, di ba? So, yun. So, let's go now for our next topic. So, when God feels silent, di ba? What happens when the heaven feels quiet? Parang ganun eh. Anong pakiramdam kapag parang tahimik daw yung heaven? Parang walang sagot and everything. So, have you ever prayed and felt like nothing happened? May nangyari sa inyo yan? Yeah, Na nagdasal kayo pero parang walang nangyayari? Siguro ako uli, no? Dito sa UAE, 1 year ako nawala ng trabaho eh. Then, exit ako every 3 months. Tapos, sabi ko, ba't kaya tapos nagcha-church ako nun Nagcha-church yung family. So, sumasama ako. Kasi marami akong oras eh. Parang ganun lang. Walang nadating na trabaho. Tapos yun, sakto. After 1 year, nakakuha ako ng trabaho. Which is may nag-refer sa akin. In-interview ako, nakapasa ako. And then, yun na si Chocolate Factory. By the way, yung pala bro, actually pinag-pray ko yung trabaho. Dumating sa trabaho. Nagkaroon ng opening na para sa isang promotion. Nag-apply ako. Alam ko na-share ko na yun before. Na-promote ako. Pinag-pray ko yun. Parang 1 week ko pinag-pray yun. Makapasa ako dito sa may government test eh. Tapos doon ka nila bibigyan ng certification na magiging something dun sa position na yun. Pinag-pray ko siya. Binigay sa akin yung trabaho. Tapos pinag-pray ko yung promotion, binigay sa akin. Tapos parang nag-run pa ng, let's say, 1 year. Then dumating na yung another company, may offer. Actually, hindi siya offer. Parang gusto ko magtrabaho doon. Parang yun. Ito yung question ko. Parang, iniwan ko na siya eh. After ko ipag-pray, iiwan ko na siya. Alam mo yon, yung trabaho na yun, tsaka yung position na yun. Parang tama ba yun? Alam mo yon. Parang kasi sa akin na parang ito na, wala na tong growth. Salary increase na lang yung hingin ko, which is parang malabo na. Tapos, eto may bagong trabaho na medyo adventurous, parang ganun. Ganun yung na-feel ko nun. At the same time, kailangan ko din kasi nanganak na si Mrs. nun. So, ayun, parang ang hirap din yung yung pakawalan yun. Which is parang ang tagal mo pinag-pray, tapos pakakawalan mo lang. Though, eto, nangyari sa akin to. Have you ever prayed and felt like nothing happened? Yes, for 1 year, hindi ako nagkakaroon ng trabaho. Yes, naramdaman ko siya. Na parang walang sagot. Diba? How about you, mga bros? Sa akin naman, I think dito papasok yung trust in God. So, kahit sa tingin natin walang nangyayari, we keep trusting God anyway. We keep praying anyway. I think, importante rin yung faith natin to God. So, kasi I believe, sometimes God will increase our faith in the wait. So, as we wait, we are also developing our faith in God. So, even though na hindi natin nakikita na may nangyayari, kung walang nangyayari, still, keep on pressing on, keep on praying, keep on trusting God. Yes. Amen. So, we will go now to our next question. So, what did you learn from an unanswered prayer? Ano yung natutunan nyo from unanswered prayers? Okay, siguro, yun, katulad rin yung sabi ni Brodon kanina, yung paghihintay talaga. Okay. Kasi although, of course, hindi man tayo magpapakaano. Minsan, pag may gusto tayo, minsan gusto natin makuha agad eh. But of course, minsan naman, siguro naniniwala na lang rin kasi ako dun sa proper timing, dun sa talaga sa kung ano ba yung baka may better plan si Lord sa'yo. Diba? Just to share lang rin, of course, nung nagpunta ako rito sa UAE, of course, ang pangarap ko lang naman nun is makapagtrabaho sa isang offices. Kasi, office timing, day off talaga pag Friday pa day off nun, diba? But, lagi ako rejected. Even, I apply office boy. Just to share lang. Meron ako in-apply ang office boy nandito sa JLT before.
way back 2017. Apat kami. So, ako yung huli. So, pag dumarating na yung mga na-interview, nandito pa rin sila, maghihintay ng result. Kasi mga Pilipino, nagkausap-usap. May error daw, may sa English ko, may ganyan. Yun yung mga comment nila. Lahat sila may mga mga negative. Nung ako na, pagdating ko doon, okay, tuwan-tuwa sa akin yung interview. Kasi galing na ng office before sa Pilipinas. Then, okay daw. Nung binigay yung result, doon sa sa aming apat, ako lang yung hindi babalik bukas. So, frustrated ko nun. Bakit gano'n? Kaya naglakad-lakad ako sa mall nun eh. Sabi ko talaga, bakit gano'n? I mean, hanggang sa... Tontuwa sa'yo, tapos ikaw hindi pinili. So, yung aral pala ron, hindi lahat na natutuwa sa'yo gusto ka, no? Okay. Ang galing mo, huwag ka nang babalik bukas, Ganun. Saka talaga ako, office boy na nga lang, hindi pa rin natanggap eh. Then yun, for almost, ilan ba? 5 years? 6 years? 5 years. Napunta ako sa factory, sa sales, until, dito na ako. Working na. Sa office na talaga. Ay, wow, di ba? Isa sa mga pangarap kong lugar, kasi dalawa yun dati, either sa Business Bay or JLT. Yung mga pangarap kong lugar. Diba? Ngayon, siya na nag-i-interview, di ba? Amen. Diba? Gawin mo din yun. Galing ni Lord, Kaya diba? tama yung sinasabi ni Brodon kanina, yung wait. Maghintay ka lang talaga. Trust the God's time, you know. So sometimes kasi nga, we felt na parang, ba't ganun? Tinagdarasal ko naman, diba? Nagdarasal ka ng trabaho, bakit hindi binibigay? Yung pala, niluluto pa lang ni Lord. Yes. Diba? So yung kakanin mo sa araw-araw, bibigay sa'yo ni Lord yan. So, let's go now to our next question. So, how do you keep praying when you feel unheard? Paano ka magdarasal pa rin kahit na parang walang nakakarinig sa'yo? Medyo mahirap yung tanong na yun, bro, ha? Oo. Medyo malalim. Malalim siya. Ako siguro, how do you keep praying? Natutunan ko din to na because our God is awesome. Our God is good. So sometimes we prayed for something pero walang nangyayari. But since alam mo kasi na ikaw ay anak ng Diyos, alam mo na si Lord ay sa unang bigkas pa lang, actually, si Lord, hindi pa nga bumubukas yung bibig mo, alam niya na kung ano yung pagdarasal mo eh. So for me, it's just a trust. So how do you keep on praying? Because yung pinagdarasalan mo is si God. Yun. Why do you keep on praying? Because yung pinagdarasalan mo is si God. When you say God, He's number one. He is God of God, King of all kings. Yes. There's nothing that He can do. So, pag nagdasal ka sa Kanya, hintayin mo na lang. Minsan kasi, yung pinagdarasal natin, ayun yung in-example ko before sa kapatid ko, na wag mong pangunahan si Lord. Nagdarasal ka ng iPhone, ibibigay pala sa'yo factory ng iPhone. Kulit ka lang kulit sa dasal mo, di iPhone lang mo nabigay sa'yo. Diba? Kung hinintay mo, diba, yung time niya, nag-trust ka sa time niya, di ang nakuha mo is factory. Yes. Yun. Kaya for me, once you prayed, wag mo nang kulitin. Hintayin mo, narinig ka na nun. Doon kasi din nakikita yung pagiging faithfulness mo kay God. Kaya yun, narelate ko yung repetitive. Pwedeng maging makulit, pero isang pray lang, for me, isang pray lang. Narinig ka na. At maniwala ka na na-receive mo na yun, and you will have it. At least isang follow-up na lang. No? Pag talaga feeling mo, makulit ka talaga, follow up mo. Pero for me kasi, yun yung natutunan ko na, kasi God is God. You know? Isang beses lang. Kung naniniwala ka talaga na God is God, isang dasal lang, 'di ba? Ganun naman sa tatay, 'di ba? Pag umiling ka, Dad, bili mo ako niyan. Hintayin mo na lang. Pag lalo na sinabi sa nila, sige, bibilang kita. Tama na. Hintayin mo yung time niya. Kasi hindi natin alam na kaya pala ganon kasi meron pa pala siyang niluluto na mas maganda kaysa sa hinihiling mo, 'di ba? Pero since kasi na parang napagod ka o hindi ka nagtiwala, parang, hindi pala believe sa akin tong anak ko. Di ba? Parang ganun, di ba? Hindi pala believe sa akin tong anak ko. Sige, hindi ko na lang ibibigay. Hindi ka bumibilib eh. Pero pag alam nung magulang mo, ni God na, yung puso nito talagang He knows that I will give. Sige, talagang lalo kang magpupursiging ibigay. Di ba? Parang sa magulang, sa anak mo, pag sinabi ng anak mo na, Dad, gusto ko nito. Sige, nak, bibilang kita.
ay, thank you, Dad. Salamat po. Di ba, wala pa. Di ba, nagte-thank you na. Di ba, parang ang sarap sa pakiramdam, di ba? Kaya pupursige mong pagsumikapan na maibigay yon. Lalo na if it is a promise. And God promised never Fails. fails. Amen. Amen to that. Amen. So, let's go now to our next questionings. So, nag-e-enjoy pa ba kayo sa session natin, Yes. mga bros? So, the power and purpose of prayer. Yan. So, the prayer doesn't change God. It changes us. Diba? Napakaganda nung team. So, ito yung unang question dyan sa topic natin. What's one prayer that transform your mindset or heart? Can anyone answer? Ano daw yung isang dasal na nakapagpabago ng mindset mo at ng puso mo? Anyone? Malalim talaga siya. Madaming prayers kasi bro, kung tutusin, napakaraming prayers. Pero para sa'yo, bro, what's one prayer that transform your mindset or heart? Kasi 'di ba, bro, ang pagwo-worship din is prayer din siya, 'di ba? Also, yeah. 'Di ba? While you are worshiping, you are Yes. Ako for me, I'm gonna answer that again. That is one of my prayer that really changed my mindset. Kasi 'di ba minsan kapag nagugulumihanan ka, nalulungkot ka, parang problemado ka, pero after mo mag-worship, parang ang gaang-gaang lahat. Yes. So, yun yung nakakapagpabago sa akin. Oo. Yun yung type ng prayer na nakakapagpabago sa akin, yung worshiping God. Kaya minsan hilig ko yan eh. Ngayon, dati nakikinig ako sa mga kanta na yung rap, di ba? Ayan, saksi Yes. ka dyan. Kasi naging magkasama kami ni Lito sa bahay tsaka ni JM. So, yung kadalasan na patugtog ko nun, puro rap, puro ganito. Pero when I become Christians, automatic parang ayoko nang pakinggan yung kahit yung mga wala namang bastos na kanta or rap. But basta hindi siya worship song, parang sayang yung oras na sana pinakinggan ko na lang worship song. So kaya yon, doon ako nakikinig and I feel alive, I feel light, I feel the Holy Spirit, I feel that andun si Lord kasama ko during the worship. Kaya nababago yung aking mindset. Yes. Yun yung sa akin. Anyone from you guys you would like to answer? Or we'll move to the next question. Okay. So the next question is, do you believe prayer has the power to move mountains? Why or why not? Ang ganda niya, no? Oo. Naniniwala ka ba daw na ang dasal kayang mag-move ng mountains? Ako naniniwala ako. Bakit? Though may mga mahirap kasi yung mga sa akin na lang siguro. Yung prayer ko sa sa mga nakakaalam, no, na ako yung isang batang maliit na naglalakad sa Riles before. Tapos na-encounter ko yung classmate ko. Actually nalaman ko na mahirap kami, mga grade school na ako, mga 5 or 6. Then sabi ko parang gusto kong magkaroon ng yung pamilya namin magkaroon ng ganung bahay, yung napuntahan ko, yung sa classmate ko, naka-tiles, which is napakalabo nung panahon na yun. Kung babalik ka doon, kung meron lang time machine, babalik ka yun, malabo. Parang si Papa wala namang, alam mong walang source para mangyari yun. Walang source of income. Walang dahilan para mangyari. Parang mabuhay lang, parang you're not living, you're surviving. Parang ganun lang kami noon. Pero yun, pinagpe-pray ko yun. Tapos si ate din na pag-uusapan din namin niya na ganyan, ang ganda ng bahay nila, ganito, ganyan. And then look at now, may mga bahay na yung pamilya na walang nakatira. Yes. That's true. Ayun, naka-tiles, maganda yung bahay. Ako mismo, hindi ko nauwian yung bahay ko. Alam mo yun, yung sa akin na lang yun. Though marami pa akong alam na kwento na mga cancer survivor na true prayers is na napalalunan nila. May mga kilala rin ako na naging successful through prayers. Alam mo yun, yung mga ganon. Diyan pumapasok din yung may kilala ko na, though ayokong sabanggitin kasi istorya nila. Alam mo yun, sa tithes, dati isa rin ako niyan, no, sa tithes. Tithes is another parang may tiwala ka ba talaga? Magbigay ka ng tithes. Hindi, ang tagal kong Christian, bro, pero ngayon lang ako nagbibigay ng sorry. Napuking ka. Hindi, to be honest, ang dami kong church na napasukan, na na-attendan. Pero ngayon lang ako nagbigay ng tithes. Ayun, iba yung work ng tithes, guys. Totoo, iba siya. Ganun pala. Taka napaka-close mo pag nilaan mo yung
ay ito pang ano to, pang tights ko to, ganyan. Nandyan lang yan. Pag Sunday na ibibigay mo na. Napaka close nung pakiramdam. Then wala kang expect na ano mag-pray ka lang. Basta yun yung ano mo, napaka-close mo kay God. Alam mo yon yung physical na pera binigay mo. Parang napaka-close mo kay God na gagamitin niya ng charge for the operation. Alam mo yung pakiramdam na para ka nagbigay. Kay God Para ka nag-abot sa nanay mo ng pera, ganun. Ganun yung feeling. Yes. It's like one way of honoring God, di ba? Kaya ayun, parang kaya for sure, 'di ba? Kung 'yun nga na turn kumbaga na ano niya, na turn niya upside down yung buhay namin. For sure, power to move mountains. I think hindi siya malabo. Hindi talaga siya malabo. Hinati nga yung dagat di ba? You understand, di ba? Yung binigyan niya ng power si Moses, di ba? Nung Old Testament, isipin mo, di ba? Hinati yung dagat. Tapos, di ba, napanood natin nung pinuntahan yata nila, bro, yung hinihinalang pinangyarihan nung incident. Nakita pa nila yung mga chariots doon sa yung mga wheels. So, ibig sabihin, totoo talagang nahati talaga yung... Kasi, di ba, syempre, parang sa atin, panahon natin, parang imposible naman yun, di ba? Pero, yun yung kagandahan bro. Ako, ma-share ko lang to, Kung makakabili lang talaga ng time machine, ako, isa sa mga gusto kong balikan, bro, Old Testament. Bukod sa New Testament, yung with Christ. Kasi parang kasing nakakalungkot kasi yung kay Jesus Christ, Parang ang bigat lang sa puso. Pero gusto kong puntahan talaga yung Old Testament. Bakit? Nung si God the Father pa yung gumagalaw dun sa kasi parang pinagkatiwala niya na kay Jesus di ba? Jesus, I send you my son, my only begotten son. Pero nung si God pa, ang kulit din kasi ni God di ba? Naalala ko yung istorya niya, I don't know, I forget about that. Yung sinusubok siya, sige nga, kung totoo ka nga, kailangan etong basahan na to, basa. So pagbalik ko, basa. O pagbalik niya, basa. Sino yung bro? Si Moses ba yun? Si Gideon. Si Gideon. Na-share mo yun, di ba bro? So parang 'di ba, ang cool din ni Lord na parang nakikipaglaro din siya sa anak niya na pwede naman niyang hindi gawin, 'di ba? Na talagang pero parang kinukulit niya yung anak niya na sige nga ibibigay ko ganyan. Kaya naniniwala ako na God kasi 'di ba kapag binanggit yung pangalang God, parang kailangan banal tayo. Kailangan yung formal tayo. Although yes, we need really to respect, pero nakakalimutan natin that God is fun as well. Diba? Masaya rin sa feeling ni Lord. Hindi lang din yan puro seryoso. Hindi lang din puro pagdarasal. Kasi ganun kadalasan yung mindset ng mga tao, diba? Kaya minsan natatakot silang umatin ng mga church kasi prayer daw. Ang haba ng prayer. Diba? Inaantok sila. Ganun. Pero nakakalimutan nila na totoo sa church, it's so much fun. Diba? Sa hangout natin, meron tayong hangout, nagka-camping, alam mo yun, na parang ang kagandahan kasi yung mga kasama mo doon sa ganong fun is also a fellow and brothers and sisters mo in faith, di ba? Parang ang sarap na sa feeling. So, punta tayo for the next. So, how do you pray when you're desperate versus when you are thankful? Kailangan pa ba dyan ng translation? Hindi na, no? Hindi naman. How do you So pray? anyway, ako, sagutin ko yung tanong na yan. Of course, just to be honest, parang sa akin, dati, mas sincere talaga pag yung may kailangan ako. Totoo yun. Kahit sino naman di ba? Di ba? Pero pag minsan may mga nare-receive na natin na, thank you Lord. Minsan simpleng gano'n na lang di ba? Thank you Lord. Konti ng salita na lang. But siguro yun yung kailangan nating ako personally na binabago ko na rin paunti-unti na of course, yun nga. Na of course, pag may mga bigger things talaga or pag ipagpapasalamat, may inahaba-habaan na rin naman ipagpapasalamat. Hindi lang yung pag may kailangan ka lang. Yes. Okay, anyone who would like to answer? Okay. So, building a lifestyle of prayer. Ito yung kakasabi ko lang kanina, bro, na dapat yung prayer, it's a lifestyle. Yes. So, sabi dito, so if a prayer is a conversation, what does God sound like to you? Parang lalim, no? If the prayer is a conversation, what does God sounds like to you? Para sa akin, Kung nakakausap mo siya ngayon, halimbawa, ano ang niya? Para sa akin, siya? Paano siya tumunog? Kaibigan? Kaaway? Para siyang tatay na kalmado. Ah. Parang magsusumbong ako, Lord,
ano na yung mga ganyan-ganyan. Parang, Di ba? parang feeling ko, na-imagine ko. Parang gagawin siya. Alam mo yung kalmadong pero gagawa niya ng paraan. Yung ganun yung dating niya sa akin kung kukaharap ko siya sa way niya mag-response sa mga prayers ko. So, ang galing, no? Para sa akin bro, it's all encompassing napakalawak We're talking about God here. Para sa akin, sometimes He is that still small voice. When everything is quiet, that's the time when He will talk to you. You will hear Him more clearly. Yes. Okay, and there are times also when I feel that when He's talking, like it's like a roaring sea. I cannot explain it, bro. But I feel like that. Sometimes like there's strength in His voice. Parang very authoritative. So sometimes I feel like when He's talking, like He's like very fatherly as well. So it's all encompassing, bro. I think in every area of your life, kung ano man yung pinagdadaanan mo, he will fit. He will fit in your situation. Amen. Yeah. Amen to that. Yeah. So, before we go to the takeaways, we're going to pick another question here. So, how has your prayer life changed over time? Ako yun. Nabanggit ko na kanina, no? General ako before. Masyadong general yung dasal ko. But yun nga, through ito, sa learning natin, nagiging more specific na ako ngayon. Kumbaga, dati napakaano ng mga dasal ko. Masyado siyang general, but ngayon, ultimo pangalan ng tao, ultimo yung material na gusto kong makuha, kung anong model, mga ganon. Yung mga ganon, mga pinagpapasalamat, pinagdadasal ko, naka-detailed na siya. Ako dati pag nagdarasal ako, bro, share ko sa inyo. Repetitive. Parang may pattern. Kasi as the Lord, in this day which we are about. Yung ba, magkakain ka. But right now, it's totally different. It's more personal. Like, Lord, thank you for the food that you provided to us. Maraming salamat po sa mga ginamit yung kamay to prepare for this. Thank you for the blessings. Thank you for the good food, delicious food. Parang ganun siya. So, siya? Talagang, siya? How do I say this? More deeper, more personal. Hindi siya yung parang may pattern, yung kabisado mo na. So, ganun yung prayer ko right now. Before, parang, Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come. Yun na yun. Diba? Nagdasal ka na nun. Pero ang totoo niyan, diba? Dinadasal mo siya because you memorize it. Pero yung puso mo na talagang nakikipag-usap ka talaga kay Lord. That is the thing. So, yun yung na-improve ko. I don't pray repetitive prayers, which I memorized. Starting from when I become Christian, I become more personal to my Father. Parang pag nakikipag-usap ako sa kanya bilang anak. Yes. Ganun na ako mag-pray sa kanya. Okay. So, again, we're going to move now to our key takeaways. So, ano dito yung ma-share nyo na unahin kita to? So, we're going to speak, by sequence. So, whatever your takeaways dito sa topic na pinag-usapan natin, it's all about prayer. Siguro bilang naka-experience nung tagal sa pag nagpe-pray kayo na walang mangyayari after isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon. Keep on trusting, keep on praying because yun nga nabanggit ni JM. Sa prayer pag naghihintay ka, makikilala mo rin yung God's timing. Doon kasi nung nakuha ko yung trabaho na yon, doon ko na-realize lahat. Na kung nagkatrabaho ako nito for the past years, walang mag-a-assist din kay ate during kasi kailangan niya ng assistant kasi kakapanganak na lang. So doon mo din marirealize kung bakit ngayon lang to binigay, kung bakit meron binibigay si God for a certain time na hindi mo nakuha, na pwede mo naman kunin before. Parang ganon, bilang tao maiisip mo pwede naman niya binigay to before, bakit ngayon niya pa binigay. So ayun, keep on trusting lang sa God's timing. Yun. Okay. So for me, I have another what to share with you guys about that prayer. So like what I said, Jeremiah 33:3 is the hotline of God. Yes. Yun yung phone number niya. 333, Jeremiah 33:3. Answer, call me and I will answer you and I will show you the things that you don't know. So it only proves on that scripture na sabi na ni Lord, tumawag ka sa akin at ipapakita ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo alam.
So, paano ba tayo makakatawag? Through prayer. Because our prayer is our deeper connection with God. So, kaya napaka-powerful ng prayer. Kung iintindihin natin ng much deeper, sasabihin lang sa atin ni Lord, kung may problema ka, tumawag ka. Tumawag ka, ibig sabihin magdasal ka. If you want to be more specific, if you have a problem, pray to me. And I will answer you. I will show you the things that you don't know. So, kaya right now, iba na yung nagiging perspective ko pag may mga lumalapit sa akin na nag-a-advise and everything. I always tell. Before, nag-a-advise ako eh. But right now, I always tell, just pray. Ask wisdom to God and God will give you the wisdom. Yes. Maraming tumatawag sa akin yan, bro. Na anong gagawin ko, bakit ganito, anong advice ko. Even to my mom. Shoutout sa akin, Motherski. Shout So, tumawag siya sa akin, nangingi siya ng advice nung nakaraan. Sabi ko, ma, what you need to do is to close your eyes, go and pray, then ask wisdom to the Lord, and Lord will give you wisdom so you can find your answer to your decision. Kasi, di ba, napakalinaw ng mga verses sa Bible, di ba bro? That we cannot lean on our own understanding, but we need to trust with God with all our hearts. Yes. Di ba? Kung ano man yung kaya kong ibigay sa nanay ko, hindi pa rin yung tama. Yung understanding pa rin at advice pa rin na manggagaling kay Lord, yun ang pinaka-perfect. Kaya for me, prayer is very powerful. It's a tool in building relationship with God. And it's free. You don't need load. You don't need signal. Yes. Even right now, we can definitely call to our Father 333 only. Yeah. So that's it. That's my key takeaways for tonight for our topic. That's nice. How So about you, bro? for me naman, yung key takeaways ko dito, okay, keep spending time with God. Okay, keep spending time with God even though it's difficult, or even if everything goes well, keep spending time with God in prayer. So kasi when we spend time with God, the more that we spend time with God, it will also transform us. Okay, what do I mean by that? When God transform us, I mean mapapansin niyo rin ito eh. The more that you spend time with God, something is changing in you. Yeah. And nakapansin ba kayo ng ibang tao, for example, other Christians, that when you look at them, something is different with them. Yeah. It's happening, right? Yes. So parang it shows that you are really changing. Your maybe your attitude is changing, the way you move is changing, the way you talk it's changing. So God transform you while you spend time with God. Yes. Amen. Amen to that. How about you? Okay. Siguro, yung akin na lang yung pinakamaano ko dito is, yung siguro experience ko na lang rin, is when you pray, you need to trust also. Kasi, unang-una, yun nga, katulad nung sinasabi natin kanina, there's a proper timing, and minsan yung pinagpe-pray naman natin, hindi naman talaga yun yung ibibigay ni God eh. Hindi dahil sa hindi niya ibibigay, but of course, He has a better plan for you. Diba? Kasi kung nag-pray ka, then hindi mo natanggap yon. Kasi before, ganyan pa rin naman yung mindset ko. I will be honest. Na pag meron ako din nakuha na pinag-pray ko, parang medyo sumasama yung loob ko di ba? But yun, of course, when you pray, you need to trust that God has a better plan for you. And believe that you receive it. Yes, exactly. So yun siya. Okay. So again, guys, thank you for this wonderful topic na sinamahan nyo kami. And I hope that you've learned a lot of things for tonight's topic. And technically, again, maraming salamat for the wonderful support of our subscribers. So we would like to invite our, how do I say this, our social medias followers. Follow us from our Facebook, YouTube, Spotify. So habang nagda-drive kayo, pwede nyo itong pakinggan. Yes. Diba? Yes. So at least makaka-relate kayo dito technically. And again, maraming salamat for the wonderful support. At magsama-sama tayo ulit for the next topic, diba? Yes. So again, we need to call this as an end. Yes. So magkita-kita tayo ulit next week sa ating Iron Man episode every Wednesday. Again, maraming salamat. And again, This is Angelito. this is Dexter. This is Don. And this is JM. And we And are... we are the Iron Man. Yung